Lobster macaroni and cheese. Porterhouse steak, seared, medium rare. Ang pagbibigay sa mga kriminal na nakatakdang mabitay ng pagkakataon na makapili at makain ng mga gusto nilang pagkain ay itinuturing na isang tradisyon. Maraming mga kulungan ang nagsasagawa ng ganitong kaugalian. Ito na rin marahil ang huling oras nila kung kaya't ibinibigay na sa kanila ang huling pagkakataon na makapili ng gusto nilang kainin bago sila bitayin. Pero nakapagtataka, ano kaya ang pinili nilang kainin bago sila bitayin? At sa video ngang ito ay aalamin natin ang mga huling pagkain na pinili ng 10 mga kriminal na nakatakdang bitayin. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Timothy McVeigh. Si Timothy McVeigh ay responsable sa Oklahoma City bombing noong April 19, 1995 kung saan 168 na tao ang namatay at marami ang nasaktan. Noong June 11, 2001, siya ay binigyan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection sa Terre Haute, Indiana. Pero bago ito mangyari ay binigyan siya ng pagkakataong pumili ng kanyang huling pagkain. Ito ay isang tradisyon sa mga preso na nakatakdang bitayin sa United States. Ang huling pagkain ni McVeigh ay napakasimple. Isang galon ng mint chocolate chip ice cream. Wala siyang hininging ibang pagkain o inumin. Sa kabila ng maraming posibleng pagkain na maaari niyang hilingin, ay pinili niyang manatili sa paboritong ice cream flavor na ito. Ang pagpili ng huling pagkain bago bitayin ay madalas na nagpapakita ng damdamin o kaisipan ng isang tao. Sa kaso ni McVeigh, ang pagpili niya ng simpleng ice cream ay maaaring nagpapakita ng kanyang pagiging kalmado o tila walang pakialam sa kanyang sitwasyon. Wala siyang ipinakitang pagsisisi o emosyonal na reaksyon habang papalapit ang kanyang kamatayan. Noong gabing iyon ay nanatiling kalmado si McVeigh. Ayon sa mga ulat, hindi siya nagpakita ng takot o panghihinayang. Sa halip, bago siya mamatay, ay binanggit niya ang huling linya ng tula na Invictus ni William Ernest Henley na nagpapakita ng kanyang paniniwalang siya ang may kontrol sa kanyang kapalaran. Dagdag pa rito, ang huling pagkain ni McVeigh ay napansin ng media at publiko. Bagamat tila maliit na detalye, ay marami ang nakapansin dito bilang isang pahiwatig ng kanyang pagkatao. Ang simpleng galon ng mint chocolate chip ice cream ay nag-iwan ng tanong. Bakit ganito kasimple ang kanyang huling kahilingan sa kabila ng bigat ng kanyang kasalanan? Kung ikukumpara sa ibang mga nasa death row, ang huling pagkain ni McVeigh ay kakaiba dahil napakapayak nito. Karaniwan ang mga preso ay humihiling ng mas espesyal o mahalagang pagkain, pero si McVeigh ay pumili ng simpleng ice cream lamang. Matapos ang 3 minutong proseso ng lethal injection, siya ay idineklarang patay ng 7:14 AM noong June 11, 2001. Number 2, John Wayne Gacy. Si John Wayne Gacy ay kilalang pumatay ng mga tao sa Amerika na tinawag na killer clown dahil sa kanyang mga krimen. Bago siya bitayin noong May 10, 1994, ay binigyan siya ng pagkakataon na pumili ng kanyang huling pagkain na isang tradisyon para sa mga hinatulang mamatay. Ang huling pagkain ni Gacy ay isang bucket ng Kentucky Fried Chicken, French fries, isang dosenang fried shrimp, isang pound ng strawberries at isang Diet Coke. Bagamat simple ito ay may koneksyon ito sa kanyang dating buhay. Bago siya makulong, isa siyang matagumpay na negosyante at may-ari ng 3 KFC restaurant sa Illinois. Ang pagpili niya ng KFC ay tila pagpapakita ng kanyang dating tagumpay bago siya naging isang kriminal. Bukod sa fried chicken ay humiling din siya ng fried shrimp na isang masarap na pagkain na kadalasang inihahain sa mga espesyal na okasyon. Ang French fries ay karaniwang katambal ng mga fast food meal at ang strawberries ay matamis na prutas na maaring simbolo ng pagnanais ng isang matamis na pagtatapos. Ang Diet Coke naman ay medyo kakaiba dahil ito ay inumin na madalas iniinom ng mga nag-iingat sa kanilang kalusugan kahit na si Gacy ay nasa pinakamasamang kalagayan ng kanyang buhay. Sa kabuuan, ang kanyang huling pagkain ay hindi marangya o kakaiba. Karaniwan lang ito at tila nagbabalik tanaw siya sa kanyang dating buhay. Sa kabila ng pagiging isang kilalang mamamatay tao, ang mga pagkain kanyang pinili ay mga bagay na pamilyar sa marami. At nang siya ay pinatay sa pamamagitan ng lethal injection, ay maraming tao ang nagtipon sa labas ng bilangguan. Karamihan ay naghahangad ng hustisya para sa kanyang mga biktima. Nang ideklara siyang patay ay natapos na rin ng isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng krimen sa Amerika. Ang kanyang huling pagkain, bagamat tila ordinaryo, ay simbolo ng kanyang pagbagsak mula sa isang respetadong negosyante patungo sa pagiging isang kinatatakutang serial killer. Number 3, Ted Bundy.
Si Ted Bundy ay isa sa pinakakilalang kriminal sa kasaysayan ng United States. Siya ay kilala sa kanyang serye ng mga pagpatay sa maraming kababaihan sa iba't ibang estado noong 1970s. Noong January 24, 1989, siya ay hinatulan ng kamatayan at pinatay sa electric chair sa Florida State Prison. Pero bago siya bitayin ay binigyan siya ng pagkakataong pumili ng kanyang huling pagkain. Ito ay isang privilege para sa mga nasa death row. Ngunit tumanggi si Bundy na pumili ng kahit anong espesyal na pagkain. Dahil dito ay binigyan siya ng karaniwang pagkain para sa mga preso sa death row na hindi pumipili ng kanilang last meal. Ang inihanda sa kanya ay steak na medium rare, over easy na itlog, hash browns, toast na may mantikilya at jam, gatas at orange juice. Subalit ayon sa ulat, hindi niya kinain ng mga ito. Sa mga huling oras bago siya bitayin, si Bundy ay tahimik at hindi nagpakita ng kahit anong emosyon, takot man o pagsisisi. Maraming tao ang nag-abang sa labas ng bilangguan at marami ang nagdiwang nang marinig ang balitang siya ay patay na. Para sa kanila, ito ang hustisya para sa mga inosenteng buhay na kinitil ni Bundy. Karagdagan, si Ted Bundy ay kilala sa kanyang kakayahang manipulahin ang mga tao gamit ang kanyang talino at kaakit-akit na personality. Ginamit niya ang mga katangiang ito upang magawa ang kanyang mga krimen nang hindi agad nahuhuli. Kahit na nahatulan na siya ng kamatayan, ay hindi siya kailanman nagpakita ng pagsisisi. Hindi rin siya nagbigay ng huling pahayag bago siya patayin. Ang hindi pagkain ni Bundy ng kanyang huling hapunan ay maaring isang simpleng aksyon. Ngunit para sa iba ay maari itong simbolo ng kanyang patuloy na pag-aangkin ng kontrol sa kanyang buhay, kahit na sa kanyang huling sandali. Number 4, Ronnie Lee Gardner. Si Ronnie Lee Gardner ay isang Amerikanong kriminal na isinilang noong January 16, 1961. Nahatulan siya ng parusang kamatayan dahil sa pagpatay at binaril ng firing squad noong June 18, 2010 sa Utah State Prison. Isa sa mga pinag-usapan bago siya patayin ay ang kanyang huling pagkain na naging bahagi ng tradisyon para sa mga nahatulan ng kamatayan. Binigyan si Gardner ng pagkakataong pumili ng kanyang huling pagkain at pinili niya ang steak, lobster tail, apple pie na may vanilla ice cream at isang malamig na 7-Up soda. Maraming tao ang nakapansin sa kanyang pinili dahil tila ito ay isang marangyang pagkain, lalo na sa kabila ng kanyang sitwasyon. Ayon sa mga balita, kinain ni Gardner ang kanyang huling pagkain ng tahimik at walang pagmamadali. Isa pa sa mga hiling niya bago siya ipatupad ay mapanood ang pelikulang The Lord of the Rings Trilogy. Bagamat hindi malinaw kung natapos niya ang lahat ng pelikula, ay pinayagan siyang manood nito sa kanyang selda. Ang mga huling sandaling ito ay nagpakita ng kakaibang bahagi ng kanyang buhay, na sa kabila ng pagiging isang kriminal ay meron din siyang personal na hilig at nais sa kanyang huling mga oras. Maliban dito, isa pang hindi pangkaraniwang bagay ay ang pagpili ni Gardner na barilin ng firing squad imbes na lethal injection na mas karaniwang ginagamit. Sa Utah ay mayroon ang mga bilanggo ng pagpipilian na ito pero bihirang ginagamit ang firing squad. Ayon kay Gardner, pinili niya ito dahil sa tingin niya ay mas mabilis at mas tiyak ito. Ang firing squad ay binubuo ng 5 tao kung saan 4 sa kanila ay may totoong bala at ang isa ay walang laman, para hindi malaman kung sino talaga ang nakapatay sa kanya. Sa kabuuan, ang huling pagkain ni Ronnie Lee Gardner ay isang bahagi ng kanyang buong kwento. Bagamat kilala siya dahil sa kanyang mga malulupit na krimen, ang kanyang huling mga oras ay nagpapakita ng ibang aspeto ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga piniling kainin at ang paraan ng kanyang kamatayan ay nagdala ng diskusyon tungkol sa parusang kamatayan at ang mga karapatan ng mga nahatulan bago sila ipatupad. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang pinag-uusapan, hindi lang dahil sa kanyang mga kasalanan, kundi dahil sa mga detalyeng bumalot sa kanyang huling mga sandali sa mundo. Number 5, Ricky Ray Rector. Si Ricky Ray Rector ay isang American criminal na pinarusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection noong January 24, 1992 sa Arkansas. Naging kilala ang kanyang kaso hindi lamang dahil sa kanyang mga krimen, kundi dahil sa kakaibang mga pangyayari sa kanyang huling oras, kabilang na ang kanyang huling pagkain. Noong 1981 ay binaril ni Rector si Arthur Criswell matapos silang mag-away sa isang nightclub. Pagkatapos ng insidente ay pumayag siyang sumuko sa pulisya, ngunit bago siya tuluyang sumuko ay binaril niya ang isang pulis na si Robert Martin na kilala sa kanilang komunidad.
Pagkatapos ay tinangka niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang ulo. Nabuhay siya, ngunit ang tama ng bala ay nagdulot ng pinsala sa kanyang utak na naging dahilan ng mga problema sa kanyang pag-iisip. Dahil dito ay naging malaking issue ang kanyang mental condition sa kaso. Maraming nagsabing hindi siya dapat parusahan ng kamatayan dahil sa kanyang kondisyon. Subalit ipinasiya ng korte na siya ay may sapat na kakayahan sa pag-iisip upang harapin ng parusang kamatayan. Samantala, ang huling pagkain ni Rector ay naging usap-usapan dahil sa kakaibang detalye nito. Humiling siya ng steak, manok at cherry Kool-Aid. Bilang panghimagas ay humiling siya ng isang slice ng pecan pie. Subalit hindi niya kinain ng pecan pie. Sa halip ay itinabi niya ito at sinabi, "Itatabi ko ito para mamaya." Ang simpleng aksyon na ito ay naging simbolo ng kakaibang kalagayan ni Rector. Para sa marami, ipinakita nito na hindi talaga niya nauunawaan na wala nang mamaya para sa kanya dahil siya ay papatayin na. Ipinapalagay ng iba na ito ay patunay ng kanyang kawalan ng ganap na pagkaintindi sa sitwasyon dahil sa pinsala sa kanyang utak. Ayon sa mga ulat, si Rector ay tila kalmado at walang gaanong ipinakitang emosyon sa huling oras bago siya isalang sa parusang kamatayan. Maaring bunga ito ng kanyang mental condition na dulot ng sugat sa utak na nagdulot ng kawalan niya ng ganap na pag-unawa sa kanyang sitwasyon. Number 6. Gary Gilmore. Si Gary Gilmore ay isang kriminal sa Amerika na nakilala noong 1977 matapos siyang mahatulan ng kamatayan dahil sa pagpatay ng 2 tao sa Utah. Siya ang unang taong nahatulan ng parusang kamatayan matapos ibalik ang death penalty sa United States noong 1976. Isa sa mga di malilimutang bahagi ng kanyang kwento ay ang kanyang huling araw, partikular ang kanyang huling pagkain bago siya bitayin. Kaugnay nito, ang huling pagkain ni Gary Gilmore ay simple lamang. Pinili niyang kumain ng hamburger, boiled egg, potato chips at kape. Hindi siya humiling ng espesyal o mag-aarbong pagkain na karaniwan sa mga nahaharap sa kamatayan. Ipinapakita rin ng kanyang simpleng pagpili na hindi na niya binigyang pansin ng luho o anumang espesyal na bagay sa kanyang huling oras. Samantala, ang ganitong klase ng huling hapunan ay naging bahagi ng kanyang kwento at nakaukit sa kasaysayan. Para sa ilan, ang huling pagkain na ito ay simbolo ng kanyang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Sa halip na subukang ipagpaliban ng kanyang parusa, ay diretsong tinanggap ni Gilmore ang kanyang sentensya. Kilala rin siya sa kanyang huling salita bago siya barilin na "Let's do it" na tumatak sa isipan ng marami. Gayun din naman ang kanyang pagpili ng mga simpleng pagkain ay nagpapakita ng kanyang desisyon na tanggapin na ang kanyang sitwasyon. Sa halip na humiling ng espesyal na pagkain ay mas pinili niya ang mga karaniwang pagkain tulad ng hamburger, itlog at kape. Para kay Gilmore, tila ang pagkain ay naging isang normal na bagay na lang na kailangang gawin bago ang kanyang kamatayan, na walang emosyon o drama. Ang simpleng huling pagkain ni Gary Gilmore ay bahagi na ng kanyang kwento at patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto sa kasaysayan at batas. Ang kanyang kaso ay naging simbolo rin ng pagbabalik ng parusang kamatayan sa Amerika at ang bawat aspeto ng kanyang pagkamatay, kabilang ang kanyang huling pagkain, ay patuloy na pinag-uusapan. Number 7. Thomas J. Grasso. Si Thomas J. Grasso ay isang Amerikanong kriminal na nahatulan ng kamatayan dahil sa pagpatay ng 2 tao. Noong 1990 ay pinatay niya ang isang 87 years old na babae sa Oklahoma at noong 1991 ay pinatay naman niya ang isang 81 years old na lalaki sa New York. Naging kilala si Grasso hindi lang dahil sa kanyang mga krimen, kundi pati na rin sa kakaiba niyang hiling para sa kanyang huling pagkain bago bitayin. Samantala noong March 20, 1995, ilang oras bago siya isalang sa lethal injection, ay humiling si Grasso ng isang espesyal na huling pagkain. Hiningi niya ang 2 dosenang steamed mussels, 2 dosenang steamed clams, isang double cheeseburger mula sa Burger King, 6 na pirasong BBQ spare ribs, isang lata ng spaghettios, isang hiwa ng pumpkin pie na may whipped cream, at strawberries na may whipped cream. Uminom din siya ng 2 milkshake, isang strawberry at isang chocolate. Pero sa kabila ng bigat ng kanyang mga krimen, ay parang sinubukan ni Grasso na gawing kakaiba ang kanyang huling sandali sa mundo. Ngunit mas naalala siya dahil sa kanyang reklamo tungkol sa pagkain. Sa kanyang huling salita ay sinabi niya, "I did not get my spaghettios, I got spaghetti. I want the press to know this." Dagdag pa rito, ang pahayag na ito ay nagpakita ng kakaibang ugali ni Grasso.
Kahit seryoso at mabigat ang mga krimen na nagawa niya, ay tila nais niyang mag-iwan ng kakaibang alaala sa kanyang mga huling sandali. Para sa ilan, ang kanyang reklamo tungkol sa SpaghettiOs ay naging simbolo ng kanyang pagkatao sa mga huling oras niya sa mundo. Ngunit sa kabila ng pagiging brutal ng kanyang mga kasalanan, ang kanyang huling pahayag ay nag-iwan ng marka sa mga tao. Ang simpleng reklamo niya tungkol sa maling pagkain ay tila nagbigay ng kakaibang aspeto sa kwento ng kanyang buhay at kamatayan. Hanggang ngayon, ang kaso ni Thomas Grasso ay patuloy na binabanggit sa mga usapin tungkol sa parusang kamatayan sa Amerika. Number 8. Ronnie Paul Threadgill. Si Ronnie Paul Threadgill ay isang lalaking nahatulan ng kamatayan noong 2001 dahil sa isang krimen. Siya ay pinatay sa pamamagitan ng lethal injection noong April 16, 2013 sa Texas. Bago pa man ipataw ang parusang kamatayan, ay karaniwang binibigyan ng mga bilanggo ng pagkakataon na pumili ng kanilang huling pagkain o last meal. Ngunit hindi ito nangyari kay Threadgill. Noong 2011 ay tinanggal ng Texas ang karapatan ng mga nasa death row na mag-request ng espesyal na huling pagkain matapos ang isang kontrobersyal na insidente. Si Lawrence Brewer na isang bilanggo ay nag-order ng napakaraming pagkain ngunit hindi naman ito kinain. Dahil dito ay ipinag-utos ng mga autoridad na lahat ng mga bilanggo sa death row ay makakatanggap na lang ng ordinaryong pagkain na pareho ng ibinibigay sa ibang mga preso noong araw ng kanilang hatol. Dahil dito, si Ronnie Threadgill ay hindi nabigyan ng espesyal na last meal. Kumain siya ng karaniwang pagkain na inihahain sa mga preso sa araw na yon. Walang eksaktong impormasyon tungkol sa kung ano ang kanyang kinain pero malamang ito ay mga simpleng pagkain gaya ng karne, gulay, tinapay at inumin. Gayon din naman si Threadgill ay pinatay sa Huntsville Unit, isang kulungan sa Texas kung saan ginagawa ang mga execution. Pero bago siya tuluyang patayin ay binigyan siya ng pagkakataon na magsalita ng kanyang huling salita. Ayon sa mga ulat ay sinabi niya ang ilang bagay tungkol sa kanyang pananampalataya at parang humingi rin siya ng tawad. Ngunit walang eksaktong record kung ano talaga ang kanyang sinabi. Makalipas ang ilang minuto matapos siyang bigyan ng lethal injection ay idineklara siyang patay. Number 9. Velma Barfield. Si Velma Barfield ay isang babaeng Amerikano na nahatulan ng kamatayan dahil sa pagpatay sa ilang tao. Siya ang naging unang babae na binitay sa United States mula nang ibalik ang parusang kamatayan noong 1976. Naging nurse daw si Velma sa North Carolina, ngunit nakilala siya dahil sa pagpatay gamit ang laso na arsenic. Nahuli siya noong 1978 matapos mamatay ang kanyang kasintahan na si Stuart Taylor at napatunayang siya ang pumatay dito. Samantala noong November 2, 1984, si Velma ay binitay sa pamamagitan ng lethal injection sa Central Prison sa Raleigh, North Carolina. Bago siya patayin ay binigyan siya ng pagkakataon na pumili ng kanyang huling hapunan na bahagi ng tradisyon para sa mga nahatulan ng kamatayan. Ang huling pagkain ni Velma ay hindi magarbo o kakaiba. Kaugnay pa nito, ang kanyang huling hapunan ay isang simpleng bag ng cheese doodles at isang lata ng Coca-Cola. Hindi siya humiling ng espesyal o mamahaling pagkain, kundi pinili niya ang mga karaniwang merienda. Ipinapakita nito ang kanyang pagtanggap sa kanyang kalagayan at marahil ay isang tahimik na pagsuko sa kanyang sitwasyon. Sa huling oras ng kanyang buhay ay hinarap ni Velma ang kanyang kapalaran ng kalmado. Bago siya bitayin ay umamin siya sa kanyang mga kasalanan at humingi ng tawad na ipinahayag din niya na ang kanyang pananampalataya sa Diyos ang nagbigay sa kanya ng lakas para tanggapin ang kanyang parusa. Ang ilan sa mga pamilya ng kanyang mga biktima ay nagpatawad sa kanya, ngunit may iba na hindi nagawa ito. Sa katunayan, ang kaso ni Velma Barfield ay naging kontrobersyal at kilala sa buong bansa. Hindi lamang dahil siya ang unang babaeng binitay sa modernong panahon, kundi dahil na rin sa kanyang buhay bago ang mga krimen. Siya ay isang ina at tagapag-alaga, ngunit sa kabila nito ay nakagawa siya ng mabibigat na kasalanan. Bagamat pinarusahan siya, ay nananatili pa rin ang mga tanong tungkol sa kanyang pagkatao, pananampalataya at ang mga huling sandali ng kanyang buhay. Number 10. Lawrence Russell Brewer. Si Lawrence Russell Brewer ay isang kriminal na nahatulan ng kamatayan dahil sa kanyang pagkakasangkot sa brutal na pagpatay kay James Byrd Jr. noong 1998 sa Jasper, Texas. Ang krimen na ito ay naging isa sa mga pinakakilalang hate crimes sa kasaysayan ng United States. Dahil sa insidenteng ito ay naging mas mahigpit ang batas laban sa mga krimen na may kinalaman sa discrimination.
Matapos ang mahabang paglilitis ay hinatulan si Brewer ng kamatayan at binigyan ng lethal injection noong September 21, 2011. Samantala, bago ang kanyang bitay ay binigyan si Brewer ng pagkakataon na pumili ng kanyang huling pagkain tulad ng nakagawian sa mga death row inmates. Ang kanyang kahilingan para sa huling pagkain ay naging kontrobersyal dahil sa dami ng pagkaing hiniling niya. Ang mga pagkaing hiniling ni Brewer ay 2 chicken fried steak na may gravy at sibuyas, isang triple patty bacon cheeseburger, isang malaking mangkok ng okra na may ketchup, isang buong loaf ng white bread, isang libra ng barbecue meat na may kasamang 3 fajitas, isang meat lovers pizza na may pepperoni, ham, beef at sausage, kalahating galon ng vanilla ice cream, isang buong plato ng peanut butter fudge na may durog na peanut at 3 bote ng root beer. Sa makatuwid ay maraming tao ang nagulat sa dami ng pagkain na hiniling ni Brewer. Ngunit kahit na inihain na ang lahat ng pagkain ito ay hindi siya kumain ng kahit ano. Nang dumating ang pagkain sa kanyang selda ay sinabi lamang niya na hindi siya gutom at iniwan lang ito. Dahil dito ay nagalit si Texas State Senator John Whitmire na isang opisyal na may kinalaman sa pamamahala ng bilangguan. Dahil sa galit ay ipinag-utos niya na itigil na ang tradisyon ng pagbibigay ng huling espesyal na pagkain sa mga death row inmates sa Texas. Mula noon ay hindi na pinapayagan ng mga bilanggo sa Texas na humiling ng espesyal na pagkain bago ang kanilang bitay. Sa kabila nito, ang ginawa ni Brewer ay tiningnan ng marami bilang isang malinaw na halimbawa ng kawalan ng respeto at pagsisisi, hindi lamang sa kanyang biktima kundi pati na rin sa mga awtoridad at publiko.